Mga kwento na lagi. Kamusta na mga giliw naming taga-subaybay? Ang kwentong itong isasalaysay ko ay tungkol sa kwento na bantay ng aswang. Kasama ka ba sa mapanghusgang lipunan na ang kapangitan ng pisikal na anyo ang tanging batayan ng banda? Minsan napipilitan ng tao o ng hayop na lumaban kapag kinakailangan na. Maaaring sobra sa nakasanayan. Yun ay dala ng takot, pero alalahanin natin na hindi tama ang mang-akusa ng isang tao na walang sapat na ebidensya. Sa bayan ng Amorosang Palawan ay naroon pa rin ang paniniwala nila na sa nilalang na tila nilimot na ng panahon at ng makabagong sibilisasyon. Laging isinisisi sa nilalang na ninirahan sa gubat ang lahat ng kamalasan na kanilang dinaranas. Maging tagtuyo, lindol, bagyo at kamatayan ay puro tikbalang. Manananggal at aswang ang pangunahing salarin kahit pa wala silang sapat na ebidensya. Isko, salubong ng isang Ginoo sa kanyang kaibigan na siyang pinagtakluban ng langit. Hindi ka ba napapagod, pare? Kailangan mo na rin magpahinga dahil baka ikaw naman ang matuluyan. Pag-aalala ni Anton sa kanyang kaibigan na si Isko na kaunti na lang ay bibigay na sa kapaguran at kapuyatan dahil sa magdamagang at ilang araw na napagtugis sa mga sinasabing mga aswang na naninirahan sa isang liblib na bahagi ng kanilang gubat. Sana ganun na nga lang nang hindi na ako nasasaktan sa tuwing uuwi ako ng bahay. Tugo nito na nakayuko at hinahayaang pumatak ang mga luha niya. Naunawaan naman ni Anton ang kanyang galit dahil sino nga naman ang hindi magtatanim ng ganon kung ang sarili mong pamilya ay naging biktima ng isang karumal-dumal na pagpatay. Hindi ba natugis na natin ang sinasabi mong babae na pumatay sa pamilya mo? Pare, kailangan mo nang magpatuloy sa buhay dahil kahit maubos mo sila, hindi nun maibabalik ang buhay ng pamilya mo. Subok niyang pagpapanatag sa kaibigan. Hindi pare, hanggat buhay ako at hanggat nariyan sila, ipaghihiganti ko ang asawa ko at ang mga anak ko. At muli na namang sumiklab ang galit kay Isko. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang pasadyang itak at ang nalulumbay na damdamin ay napapalitan ng masidhing galit. Oh, paring Isko, masaya akong makita kang buhay. Haha! Bungad ng isa pang lalaki na hinihingal dahil sa pagtakbo. Anong nangyari sa iyo, Kulas? Tanong ni Anton sa isa pa nilang kabaryo. Ay, pambihira. Teka muna. Bumuga muna ng hangin si Kulas bago sabihin ng pakay nito. Doon sa bahagi ng taniman ng gulay ay may namataan kaming isang lalaki na sa tingin ko yun yung aswang. Nung aswang na napatay ninyo ilang buwan nang nakakaraan. At ang maganda pa ron ay nasundan namin siya kaya alam namin kung saan siya nakatira. Balita ni Kulas, agad naman napukaw ang atensyon ni Isko at dagli ang tinugo ang nasabing tirahan ng lalaking aswang. Anton, pakisabi sa iba na samahan ulit ako. Hindi na ako papalya sa oras na to, habilin ni Isko.
at sumunod na kay Kulas patungo sa sinasabi niyang lugar. Takot, hiningang kabayo, kamatayan, hindi na namamalayan ng isang lalaki ang mga sugat na natatamo niya mula sa pagtakbo upang makaiwas sa mga taong nanggingit-ngit sa galit. Layunin nilang mapuksa ang nasabing lalaki na di umano'y asawa ng babaeng napatay nila noon. Hiyaw niya nang makaapak siya ng isang bitag na yari sa matulis na sanga na siyang binaon sa iba't ibang bahagi ng gubat. Nasaktan at nasugatan man ay hindi niya iyon inalintana dahil ninanais niyang makalayo, lalo pat bitbit niya ang 4 na taong gulang niyang anak. Dumidilim na at umuulan pa, hindi makandamayaw ang mga tao dahil nahihirapan silang masundan ang lalaki. Ngunit determinado si Isko na mahanap ito. Pagod na ang lalaki, bukod sa nagugutom, ay lumala na rin ang sugat niya na kanyang tinamo mula sa mga bitag na nilatag ng mga tao. Kasabay ng ulan na bumubuhos sa kanya, ay siya namang pagtulo ng kanyang mga luha. Matamaan niyang pinakatitigan ang anak. Saka tinagtad ito ng halik bago ibaba malapit sa isang malaking puno ng nara. Mahal kita, mahal na mahal ka ni Papa ni Mama. Dito ka lang ha, kukuha lang ako ng pagkain. Pagsisinungaling niya sa bata. Tumangulang ang kanyang anak bilang tugon sa kanyang ama na nagkukubli sa ulan ang kanyang mga luha. Nilukutan ng lalaki ang kanyang anak gamit ang mga malalaking dahon na nahagilap niya sa gilid. Bahagya itong lumayo para hindi mapansin ng tao kung sakaling madaanan nila ang bahaging yun. Maya-maya pa, nakita na siya ng grupo ng mga tao. Wala nang mapupuntahan ng lalaki dahil nasukol na siya at napapalibutan pa ng mga tao ang bawat bahagi ng gubat. Kaya kahit ayaw man ay nagpaubayan na lang siya sa mga taong nais kumitil sa kanya. Lalayo ka pa ha? Hampas sa kanya ng lalaki gamit ang puwetan ng shotgun. Napasalampak naman siya sa lupa. Parang awa niyo na po, wag niyo na po akong patayin, pagmamakaawa niya sa mga tao. Habang sinasapo ang ulo na dumudugo dahil sa paghampas. Naawa ka ba nung patayin niyo ang asawa at anak ko, ha? Angin ni Isko sa lalaki. Nabuwal na ang lalaki sa kinatatayuan niya dahil sa pagsakal sa kanya ni Isko. Halos mapatay niya na ito. Agad naman siyang inawat ni Anton. Tama na pare, awat ni Anton. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, pero ganun pa man, naging kabayaran din ang asawa ko sa krimen na pinaparatang niyo. Ginoo, maawa na po kayo sa akin. Pagmamakaawa niya kay Isko. Nang bitawan siya nito, nahabag naman si Anton dahil kahit sugatan na ang lalaki, ay sige lang siya sa pagmamakaawa, mabuhay lamang siya. Maliban pa doon, ramdam din ni Anton na may kung anong dahilan kung bakit ganoon na lang ang pagnanais niyang mabuhay. Bakit kayo pumapatay ng alaga naming hayop? Pati tao dinadamay niyo, tanong ni Anton rito. Sinusumpa ko po na hindi kami ang pumapatay sa mga alaga niyo o sa kahit sinong tao. Nabubuhay po kami sa kamote, gulay at isda sa ilog. Tugon niya kay Anton. Bahagyang nakumbinsi si Anton dahil sa suot pa lang ng lalaki ay mukhang galing ito sa pag-aararo dahil sa mga putik na nasa butas-butas niyang mga damit. Kung ganon, sino? May pamilya ka naman siguro,
kaya nauunawaan mo ang galit namin, Anton. Bago sumagot ang lalaki, ay lumingon muna siya sa isa sa mga kasamahan ng mga tao na tumutugis sa kanya. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ako maniniwala sa iyo dahil mga hayop at sinungaling kayo. Sunggab na naman nito ni Isko sa lalaki. Nagsasabi po ako ng totoo, yung pumapatay po ay si... Di na niya natapos ang sasabihin dahil binaril siya ng isang lalaki sa ulo. Huwag na kayong makinig dyan dahil sinungaling ang mga yan. Maaawa lang kayo tapos uulitin nila ang gawain nilang pambibiktima, anang lalaki, matapos barilin ito. At muli na naman niyang pinutok ang kanyang baril sa lalaking wala ng buhay. Sa di kalayuan ay nagkubli ang batang niyayakap ang sarili habang tinatanaw sa malayo ang mga kalalakihan. At ang isang tao na nakahandusay sa lupa. Nakilala ng bata ang lalaking yun dahil nasa palad nito ang kanyang panali sa buhok. Binalak ng bata na puntahan ang ama, ngunit itinali pala siya nito gamit ang isang pinagbuhol-buhol na damong kamlay. Biglang may isang lobong umungol sa di kalayuan. At muli na namang napukaw ang atensyon ng mga tao sa pag-aakalang isa na namang aswang yun. Panay ang takbo ng inahing lobo kasama ang dalawa nitong anak. At gaya ng eksena ng mag-ama, ay tinakbuhan din nila ang mga tao na nais silang patayin. Ayun, dito, turo ng lalaki na may hawak na flashlight at sibat. Dali-dali namang sumunod sa kanya ang mga tao para habulin iyon. Nang tatalo na sila sa kabilang panig ng ilog, ay sakto namang natamaan ng umuulang na sibat ang dalawa niyang anak. Tahol ng dalawang tutang nahihirapan dahil naitarak sa dalawa ang sibat ng mga taong tumutugis sa kanila. Umangil ang inahing lobo at nais lumipat sa kabilang panig ng ilog para daluhan ang mga anak. Ngunit hindi niya magawa dahil narating na yon ng mga tao, lalo na ang mga anak nito. Sa tuwing babalakin niyang tumalon sa kabila, ay tinatahulan siya ng kanyang mga anak. Waring pinipigilan nila ang kanilang ina na huwag nang bumalik para sa kanila. Idagdag pa ang lantarang pagsibat sa kanya ng mga tao. Dumudugo ang paanan ng inahing lobo dahil tinamaan ito ng isang sibat. Ngunit wala siyang nagawa kundi tumakas, dala ang mabigat na damdamin. Hayop man kung ituring, gaya ng tao, nakakaramdam din siya, lalo na isa siyang ina. Malalim na ang gabi, kaya naman umuwi na ang mga tao. Gayunpaman ay mayroong bahagi sa puso ni Isko na hindi niya mawari matapos niyang masaksihan ang pagkalagot ng hininga ng lalaki. Nahahabag siya sa di malamang dahilan. Naalala niya ang nakita niyang panali ng buhok na hawak ng lalaking namatay kanina lamang. Yung anak niya, lintanya niya nang maalalang may dala ang lalaki na isang batang babae habang ito ay tumatakbo. Ano pare, siguro naman mapapanatag ka na dahil sa ipinaghiganti mo na ang pamilya mo. Anang lalaki na siyang bumaril sa lalaking aswang na di umano si Romulo. Salamat pala sa tulong mo. Sa susunod ulit, pasasalamat niya kay Romulo. Wala yun. Sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo-tayo lang? Sige pare, uuwi na ako. Gutom na rin kasi ako eh. Paalam ni Romulo at umalis na nga siya kasama ang ibang taong bayan. Uwi na rin ako pre, paalam din ni Anton. Nang makaalis ang mga kasama ay minabuti niyang matulog na rin
dahil masyadong mahaba ang gabi na iyon para sa kanya. Bago pumasok ng kanyang bahay ay naantala siya dahil dumadagundong ang alulong ng isang lobo. Madamdamin ang pag-alulong ng inahing lobo nang balikan ang lugar kung saan niya huling nakita ang mga anak. Gaya ng ibang aso, napasalampak na lang din siya at humiga sa mismong lugar kung saan sinunog ng mga tao ang kanyang mga anak. Angin niya nang maisipang bumaba sa bayan at pumatay na ng kahit sino mang tao. Patakbo siya nang ituloy ang binabalak. Ngunit sa kalagitnaan pa lang ay tumigil siya dahil may naamoy siyang parang tao na nasa lilim ng malaking puno ng nara. Ang mga lobo ay higit na matalas ang pang-amoy kesa sa tao. Times 10 according to Dr. Martin Alvarado, veterinarian. Patuloy sa pag-angil ang malaking lobo patungo sa bahaging yun. At hindi nga siya nagkakamali dahil meron ngang tao roon na pumipiglas makawala lamang sa pagkakatali sa kanya. Tumutulo na ang mga laway ng nasabing lobo dahil nais niyang lapangin ng buo ang batang natagpuan niya roon. Ngunit mayroon sa bata na nagpatahan sa puso niyang nilulukob ng galit. Bukod pa roon ay may kung ano sa bata na hindi tinatanggap ng pang-amoy at panlasa niya. Lininisan ng inahing lobo ang bata at nagtungo sa bayan. Doon ay naabutan niya mismo ang isa sa mga natatandaan niyang sumibat sa kanyang anak. Bukod sa matalas ang pang-amoy ng isang lobo, matalas din ang memorya nila, kaya madali nilang natatandaan ang hitsura ng mga dumadaan sa paningin nila. Mula sa likod ay inambaan ng inahing lobo ang lasing na lalaki. Walang pakundangan niyang nilapa ito at buong lakas niya ring binalatan sa braso ang lalaki kahit pumutok na ang gilid ng kanyang noo dahil sa paghampas sa kanya nito gamit ang hawak niyang bote ng alak. Duguan na ang lalaki at nagdideliryo na rin ito. Hanggang sa namataan sila ng grupo ng magsasaka na mukhang mga lasing rin. Pare si Ambo saad ng isa sa magsasaka na nakakita sa lalaki na nilalapa ng malaking lobo. Agad na dinaluhan nila si Ambo at yung iba ay sinundan ang tumatakas na aso. Bunsod ng madilim na ang kabuuan ng gubat ay hindi na nila binalak na sumuong palalo't tahanan iyon ng mga mababangis na hayop at ng mga aswang di umano. Iika-ika ang malaking aso dahil sa sugat ng kanyang tinamo mula sa pakikipagbuno sa naturang lalaki. Ang bata na kanina ay hirap makawala ay nagala na sa loob ng gubat at hinahanap ang kanyang ama. Saglit siyang natigil nang makita ang malaking aso na nakahilata sa mga tuyong dahon at taas baba ang paghinga at duguan ang ulo. Inaakala ng bata na gutom ang nasabing hayop, kaya naman dahan-dahan siyang lumapit at binigay ang patatas na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Hindi na nagalaw ang lobo, kaya tumabi na lang din ang bata rito at sabay na nakatulugan ang mahabang nangyari sa kanila. Tanging sinag ng buwan ang nagbibigay liwanag sa dalawa na pinagkaitan makasama ang mga minamahal nila. Sa tuwing mananaginip ang bata,
ay kinukumot siya ng lobo gamit ang mabalahibo niyang buntot at ang bata naman ay yumayakap sa lobo na kanyang nakasama. Kinabukasan, nagising ang malaking lobo na wala sa tabi niya ang bata na tumabi sa kanya sa mga oras na kailangan niya ng makakasama. Tuyo na ang dugo sa bandang noo at makikita rin ang kanyang malaking sugat. Hanggang sa naamoy niya ang bata sa kaibabaan ng gubat at mukhang tumatakbo at hindi nga siya nagkamali dahil hinahabol ng baboy ramo ang nasabing bata at mukhang napilayan pa ito. Sa sobrang takot ay napapaiyak na ang bata. Agad namang binagtas ng malaking lobo ang napagitan nila at dagli ang tumakbo patungo roon. Halos liparin na ng malaking aso ang bawat harang sa daraanan niya. Mapuntahan lamang ang batang babae. Angin ng malaking lobo sa baboy ramo. At dahil likas ng matatakutin ang mga baboy sa lobo, ay kumaripas ito ng takbo. Naiwan naman ang bata na naiiyak at nahihirapan dahil sa kanyang pilay. Muli, matapos ang saklolohan ang musmus na bata, ay iiwan na naman siya ng malaking aso. Nang papasok na ito ng gubat, ay sinundan siya ng bata. Hirap man maglakad, ay nagsikap itong tumayo at lakarin ang mahabang daanan. Imbis na sa kaloob-looban ng gubat magtungo ang lobo, ay lumiko ito ng ibang direksyon. Nauuna ang malaking aso at naiiwan naman ang bata na nagsasaklay ng sanga. Di nagtagal ay hindi na natagalan ng malaking aso ang kakuparan ng batang pilay. Kaya siya na ang nagboluntaryo na pasakayin ito sa likod niya. Ang kirot na nararamdaman ng batang musmos ay bahaging naiibsan dahil sa pagsakay sa likuran ng asong nagtatanggol sa kanya. Kanina lamang, tuwang-tuwa ang bata sa pagsakay sa likod ng inahing lobo. Patuloy sa paglalakad ang lobo, dala ang batang nakasakay sa kanyang likod. Kalaunan ay narating nila ang isang lumang bahay kubo na napapalibutan ng iba't ibang tanim na halaman at gulay. Sa di kalayuan ay natatanaw ng bata at ng lobo ang maliit na matanda na nahihirapan habulin ang mga unggoy na pinagpipiestahan ang mga paninim niya. Hindi likas na palatahol ang mga lobo, kaya imbis na tahulan ang mga unggoy, ay tumakbo na lang ito para sawayin iyon. Sa tuwa ng bata, habang nakasakay pa rin sa likod ng asong lobo, ay bigla na lang siyang nahulog. Di nagtagal ay nagpulasan din ang mga pasaway na unggoy. "Ikong, ikaw ba yan?" tanong ng matanda na bulag ang kanang mata. Nang makalapit sa kanya, ay agad na nakilala ng matanda ang asong may sugat sa ulo. "Anong nangyari sa iyo? Ba't may sugat ka?" tanong pa niya. Wala namang imik ang malaking aso, sa halip ay humiga na lang siya sa bulto ng dayami. Dagli ang nagtungo sa loob ng kanyang maliit na kubo ang matanda at naghanap ng pwedeng ipanggamot sa kaibigang nasaktan. Kumuha ng ilang dahon ng matanda sa likod ng kanyang bahay bilang pantapal sa sugat ng kaibigan. Pagbalik niya roon, ay laking gulat niya na may madungis na bata na nahiga din sa tabi ng lobo. "Bata," gulat niyang tanong rito. "Naliligaw ka ba, iha?" Subok pa niyang tanong, ngunit humahalukip-kip na lang siya sa likod ng inahing lobo na natutulog. "Diyos ko, kaninong anak to?"
Baka hinahanap na ng kanyang mga magulang, pag-aalala pa niya. Nang mas lumapit pa siya, ay doon na niya nakita ang mga sugat ng bata sa kanyang kamay at tuhod. Napagtanto rin ng matanda na magkasama ang dalawa dahil hindi umaalis ang bata sa tabi ng inahing lobo. Nung huli tayong nagkita, alam ko buntis ka. Ngayon, bumalik ka na hindi mo naman sila kasama? Tapos, itong batang tao na ang kasama mo? Anang matanda habang ginagamot si Pikong. Ano bang pangalan mo, Iha? Tsaka, nasan ang mga magulang mo o ng pamilya mo? Usisa pa niya. Talagang hindi nagsasalita ang bata. Sa halip ay isiniksik pa niya ang kanyang sarili kay Pikong, ang inahing lobo. Pwedeng dito ka muna sa akin ngayong gabi, pero kailangan mo din umuwi dahil baka hanapin ka nila, ha? Lintan niya ng matanda. Matapos gamutin si Pikong, ay ang batang paslit naman ang kanyang ginamot. Maghahanda ako ng pananghalian, kaya halika, samahan mo ko. Aya ng matanda. Paraan niya yon para maiwang mag-isa si Pikong nang makapagpahinga na rin. Sumama ang bata sa matanda na nag-aya sa kanya. Maaaring pinagmasdan ng bata ang matanda sa kanyang ginagawa. Ito, Iha, prutas, kainin mo, mainam ito para sa iyo. Abot ng ginang sa bata. Imbis na ang mansanas na binigay ng ginang ay ang kalilinis palang na hito ang kinuha ng bata at pinapak. Hindi makapaniwala ang ginang sa nakikita dahil imbis na luto ay hilaw na nilantakan ng bata ang isda. Sa tuwing babalaki niyang kunin yun ay nagagalit ito at balak pang mangagat. May pumapasok na kuro-kuro sa isipan ng matanda, ngunit ayaw niyang patulan at paniwalaan. Imposible, usal nito. Inang Magda, andito po ba kayo? Tawag ng isang lalaki na nasa labas ng bakod ng ginang. Agad naman yung pinuntahan ng matanda. O Anton, hala, pasok ka, sakto magluluto ako ng hito. Aya ng matanda kay Anton. Nako, hindi na po inang. Naparito po ako para sabihin na mapanatag na po kayo dahil natugis na namin kagabi ang lalaking aswang kasama ang dalawa nitong kasamahan na mga tutang lobo. Nakatakas pa nga ho yung inahin pero hinanap na namin yun. Kumunot ang noo ng matanda nang marinig ang sinabi ni Anton. Tutang lobo? Nagtatakang tanong ng matanda. Opo, sige po inang, una na po ako. Paalam ni Anton na hindi man lang nahahalata ang lobong nahigalang sa bulto ng dayami. Naawa si Inang Magda nang makitang nagluluksa pala ang inahing lobo at hindi rin pangkaraniwang tao ang paslit na pumapapak ng hilaw na isda. Kinagabihan ay hindi alam ng matanda ang gagawin sa batang kasama ng kanyang kaibigang si Pikong. Dahil hindi naman iyon tao para patuluyin sa loob ng bahay. Kaya lang, hindi siya mapanatag nang hayaang matulog sa labas ang bata. Nang hindi na makatiis, ay bumangon siya upang puntahan ito sa labas. Ang bata, nang hindi na makatiis, ay bumangon siya upang puntahan ito sa labas. Hindi pa man niya nabubuksan ng buo ang pintuan, ay nakita niya ang isang kahindik-hindik na nilalang. Nasa pakiwari niya ay isang aswang na siyang nakatayo at hawak ang batang sinisikap na makawala mula sa kanyang mga kamay. Agad na hinablot ng matanda ang kanyang baril at tinungo ang nilalang. Bibitawan mo siya o papasabugin ko ang baon ng ulo mo.
Anang matanda sa nasabing aswang. Nang hindi nakikinig ang nilalang, ay inasintan niya iyon ng mabuti, kaya nabitawan niya ang bata. Sa galit ng nilalang na iyon, ay ang matanda na ngayon ang kanyang punteriya. Patuloy sa pag-iwas ang aswang sa bawat bala na pinapakawalan ng ginang. Hanggang sa nasukol na niya ang inang Magda, katapusan sana ng matanda. Ngunit inambaan ni Pikong ang aswang na yun. Pinagtulungan ni na Pikong at ng bata ang nasabing nilalang. Kaya bago pa man makapanakit ang aswang, ay muling pinutok na matanda ang kanyang baril. Kaya natamaan niya ang aswang, dahilan upang siya ay tumakas. Laking pasalamat ni Inang Magda sa dalawa, kaya naman kinupup niya sila. Napatay natin yung mag-asawang aswang, pero bakit mas dumadami ata yung mga nagiging biktima? Dumadami ata yung mga aswang, reklamo ni Kulas sa kanyang mga kumpare na nakikilamay sa bagong biktima ng mga aswang. Sa lilim ng sinag ng buwan ay tugatog ng punong akasya. Nakamasid ang isang nilalang na sinasabayan ng pag-alulong ng malaking lobo, tanda ng pagsigaw at pagpapakilala niya sa bayan ng Amorosa. "Mia!" tawag ni Inang Magda. "Po!" tugon ng babaeng may asul na mga mata si Mia. "Bakit po, Lola?" tugon niya sa matandang tumatawag sa kanya sa baba, si Inang Magda. "Anong bakit? Ala, baba dyan. Nako, yan ka na naman. Baba na at nang makatulog na tayo." Inang Magda. "Ay, hindi pa nga ho ako inaantok reklamo niya nang makababa mula sa tuktok ng punong akasya. "Kahit na, di ba kabilin-bilinan ko sa'yo na huwag kang aakyat sa katuktukan ng puno na yan? Nako, papatayin mo ata ako sa takot at kaba." "Lola naman, yan na naman kayo. Huwag yun na po sabihin yun. Di pa ako handa mawalan ng magandang lola," paglambing ni Mia sa matanda. "Nako, inuuto na naman ako ng apo ko," sukli ni Inang Magda sa binibining naglalambing sa kanya. "Kakaiba talaga tong pamilya natin. Lola kita, pero hindi mo naman ako apo. Tapos nanay ko naman si Pikong na hindi naman tao. Tapos anak mo siya? Gulo talaga ng buhay, singgulo ng buhok nyo, Lola. Halika at susuklayin ko." "Hehe," linta niya ni Mia habang umuupo sila sa bakanting upuan na nasa lilim mismo ng nasabing puno. Kahit hating gabi na, ay napagpasyahan ng tatlo na panuurin ang mapayapang pagsinag ng buwan na sinasabayan pa ng mga nangungusap na bituin. "Alam mo, Lola, pag nasa taas ako ng punong yan, napakaganda ng mundo para sa akin. Kahit na nangungulila ako sa mga totoo kong magulang o sa pamilya ko, ganun pa man, napapawi nun kapag naaalala ko na nandyan kayo ni Nanay Pikong para sa akin." Anang binibini habang sinusuklay ang buhok ng matanda, lingid sa kanyang kaalaman, ay may nililihim si Inang Magda na ayaw niyang ipaalam dahil baka masaktan ito o baka mabuhayan ng tunay niyang pagkatao. "O Lola, ba't naiiyak kayo? Nako, si Lola talaga, napakaiyakin." Pang-aalas kanya sa kanyang lola. "Kuriting kita dyan batang to," ani ni Inang Magda habang pinupunas ang mga butil ng luha sa kanyang pisngi. "Mahal kita," yakap ng dalaga at mas lalong bumuhos ang luha ng matanda.
Mahal din kita, apo. Mahal kita, at dahil mahal kita, babaunin ko hanggang hukay ang katotohanan. Huwag ka lamang masaktan. Usal ng kanyang isipan. Ano nga ba ang katotohanan? Balik tanaw noong kabataan niya. Matapos ang hindi inaasahang tagpo ng nasabing aswang sa pagitan niya at inang Magda, ay napagpasyahan ng matanda na doon muna mamalagi ang bata at si Pikong. Gayunpaman ay lagi niyang inaalala ang bata at nang mangyayari kung sakaling lamunin ng totoo nitong pagkatao. Sinikap ni Inang Magda na turuan ang batang paslit ng mga tama at wastong pag-uugali. Pati pagkain ng prutas at gulay ay kanya ring itinuro. Maging paglinis ay hindi nakalagpas sa matanda. Ganyan ang mga lola, hindi ba? Oh, yung singit naman ang ating hilurin. Nako, abay sandamukal na ang kapal ng dumi ah. Alam mo, kailangan mong matutong maglinis para naman hindi ka kapitan ng sakit, anang matanda. Tuwang-tuwa si Inang Magda sa pagpapaligo sa batang namalagi sa kanyang tahanan. Bagamat nag-iiba ang kanyang anyo, ay tinanggap niya ito ng buo. Tila nabuhay ang pusong lola niya sa batang kaharap niya. Habang hindi mo alam ang pangalan mo, ay Mia muna itatawag ko sa iyo ha. Tapos lola naman ang itatawag mo sa akin. Sige, magbanlaw ka muna doon at si Pikong naman ang papaliguan ko. Ani, Inang Magda. Ngayon lang siya nakaramdam ng tunay na kaligayahan habang pinagmamasdan ang batang paslit na nagbabanlaw sa mababaw na bahagi ng ilog at sumusubok pang manghuli ng isda. Aalagaan kita at mamahalin sa isip niya. O Pikong, halina at ika'y papaliguan ko rin. Sa una ay ayaw maligo ng malaking aso, ngunit di rin niya natakasan ang ginang na sinisikap siyang magapos. Maingat na pinaliguan ng ginang si Pikong dahil sa mga sugat nito. Nang matapos ang gawain, ay nagbalak na silang umuwi. Kaya naman, muli na naman niyang binanlawan si Mia na walang imik at tuwang-tuwa sa nahuli niyang maliit na isda. Inang Magda, narito pala kayo, bungad ni Romulo. Kasama ang ilang kalalakihan na marahil ay nangangaso sa gitna ng gubat. Kayo pala? Oo, naglaba at naligo na rin pero eto uuwi na rin kami. Tugon ng matanda. Sino yung batang Inang Magda? Tanong nito habang matama ang pinagmamasdan ni Mia na abala sa pagtatampisaw sa ilog. Apo ko. Parang pamilyar sa akin at ng lobo na yan. Iba ang dating ng pananalita ng Ginoo kaya napakunot noo rin ang ginang. Ang alam ko, wala ka ng pamilya, kaya napaka-imposible na magkaapo kayo. Alam mo naman siguro ang tinutukoy ko, Inang, kaya balato nyo na lang yan sa akin. Kung ano man ang pinupunto mo, wala akong pakialam at hindi rin ako obligado na isal sila ang buhay ko at ng pamilya ko. Ngayon, umalis ka na. Dahil hindi ko nagugustuhan ang tono mo. Pati alaga ko, hindi ka rin nagugustuhan, pagtangi ng ginang. Sa gitna ng usapan, ay tila lutang na naglalakad si Mia patungo sa direksyon ng dalawa. Maging si Pikong ay inaalingan ang lalaking may kagaspangan ang ugali. Kung ayaw niyong ibigay sa akin ng batang yan,
na alam nyo namang hindi yan tao. Yang aso na yan ang ibigay nyo sa akin. Talagang nakikipagmatigasan si Romulo na labis namang kinainisan ng ginang. Wala akong ibibigay sa iyo. Si Mia ay apo ko at alaga ko si Pikong. Kaya umalis ka na habang nagtitimpi pa ako, anang matanda, habang ginagapos ang malaking aso na nais lapangin ng buo ang lalaki. Labas gilagid ang ginagawa ng aso, nagpapalit ang kulay ng kanyang mga mata. Talagang namamayani kay Pikong ang kainin o patayin si Romulo dahil sariwa pa sa kanyang ala-ala ang imahe nito noong kagaspangan ng pagtugis sa kanila at ng kamatayan ng kanyang mga anak. Mia, apo, Mia, tawag ni Inang Magda sa batang lutang habang lumalapit sa grupo ni Romulo. Tinutukan naman nila ng baril si Mia habang ang matanda at si Pikong, umalis na kayo. Subukan niyong paputukan ng batang yan. Magkakamatayan tayo rito. Anang matanda na nagapos pa rin sa malaking lobo. Babalik kami, tara na. At umalis na nga sila. Naiwan naman si Mia na natatanaw at balak pang sundan ang mga yun. Pikong, uminahon ka. Pikong, pagpapakalma ni Inang Magda sa lubong nilalamon ng galit. Pikong, kailangan tayo ni Mia. At doon pa lang nabalik sa katinuan ang malaking aso at tinungo ang batang paslit na natayo lang. Agad na dinaluhan ng dalawa si Mia, ngunit wala ito sa sarili. Gaya ni Pikong, ay naghahalong asul at berde ang kanyang mga mata. Ang mas lalong nagpapabalisa sa matanda ay ang maliit na pangil na umuusil sa kanyang bibig. Mia, si Lola to. Paghawak pa lang ni Inang Magda ay agad sinunggaban ni Mia ang kanyang braso. Dahil upang ito ay magdugo ng husto, nasasaktan man ang matanda ay hinayaan niya lang ang bata sa kanya. Ibunton ang pagkauhaw niya sa dugo. O baka mas tamang sabihin na pagkauhaw na mapatay ang lalaking nakita niya noon na bumaril sa kanyang nagmamakaawang ama. Hindi man malinaw ng buo sa bata ang kabuuan ng pangyayari, ay malinaw pa rin sa kanyang isipan ang imahe ng isang tao na siyang bumaril sa kanyang ama. Nang maibsan ang pagkauhaw niya, ay napukaw rin ang kanyang atensyon. Nang maramdamang hinahawi ng matanda ang kanyang buhok, habang hinahayaan siyang kagatin ng kanyang braso, agad na binitawan ni Mia ang kamay ng matanda at bahagyang lumayo. Nagtago siya sa likod ni Pikong. Naku, may dugo. Pero wag kang mag-alala, ayos lang ako, anang matanda, habang binubugkos ang kanyang sugat. Dinidilaan ni Pikong ang mukha ni Mia dahil nagtatago ito sa kanyang likod. Inaakala ng bata na galit ang matanda kaya ito nagtago. Sa kakadila ng lobo ay naglaho ang nag-iibang niyang mga mata, pati na rin ang dugo sa kanyang bibig. Hali kayo at nang tayo ay makapananghalian, anang matanda, nang buhatin ang batang nagkukubli sa kaibigan nitong aso.
Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.